Bagamat maaaring magkaiba ang pangalan nito mula sa isang hanay ng mga turo sa isa pa, halos lahat ng relihiyon na alam natin ay naniniwala na mayroong isang espesyal at kakilakilabot na lugar para sa mga kaluluwa ng mga pinalayas para sa layunin ng alinman sa penitensya o walang hanggang parusa. Mula sa mga nakakalason na lagusan sa Turkey hanggang sa mapanlinlang na Mayan City ng Xibalba at hanggang sa mga templong Greco-Roman na nakatuon kay Hades, ang mga kultura sa buong mundo ay may mga kwento ng apoy at asupre na nagsasalita ng mga pintuan, kuweba at ilog sa lupa na humahantong sa impyerno o ang underworld. Ang sinasabing mga pasukan na ito sa netherworld ay nakakalat sa buong mundo. At habang marami sa mga ito ang nahulog na sa pagkawasak, lahat sila ay mga lugar pa rin ng misteryo at panganib na patuloy na nakakakuha ng atensyon kahit na ang pinakamaganda sa atin. Kaya naman sa ngayon araw na ito sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa 7 aktwal na lugar sa mundo na pinaniniwalaan ng mga tao na pasukan o lagusan papuntang impyerno. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Ang Cape Matapan ay isa sa ilang mga pasukan na minsang itinuturing ng mga sinaunang Griego na Hades, ang kaharian ng mga lilim. Nang si Orpheus ay bumaba sa Hades upang iligtas si Eurydice, pinaniniwalaan na ginawa niya ito sa pamamagitan ng isang kuweba sa Cape Matapan. Ginamit din umano ni Hercules ang mga yunggib na ito nang makipagsapalaran din siya sa underworld. Ang Cape Matapan Caves ay matatagpuan sa pinakatimog na dulo ng mainland ng Greece. At kilala rin ito bilang Cape Tainaron o Tenaro, at ito ay matatagpuan sa dulo ng peninsula na kasalukuyang kilala bilang Mani. Sa modernong panahon, ang mga kuweba sa Cape Matapan ay maaari pa ring pasukin ng mga bisita. Gayunpaman, dapat silang sumakay ng bangka kung gusto nilang dumaan sa partikular na gate ng impyerno. Ang aktibong bulkan naman na ito na matatagpuan sa katimugang kabundukan ng Iceland ay nabuo ang reputasyon nito bilang isang gateway sa impyerno noong ika-12 siglo, pagkatapos ng makasaysayang pagsabog nito noong 1104. Ang tula ng monghe na si Benedict noong 1120 tungkol sa mga paglalakbay ni St. Brendan ay tumutukoy kay Hekla bilang walang hanggang bilangguan ni Judas. Noong 1341, inilarawan ng medieval Icelandic manuscript na si Flatey Book Annal ang malalaking ibon na nakitang lumilipad sa loob ng nagniningas na bunganga ng bulkan, at ang mga nilalang na ito ay pinaniniwalaang ang mga swarming kaluluwa ng mga sinumpa. Mayroong higit sa 20 malubhang pagsabog ng bulkan ng Hekla na naitala mula noong 874 AD, at dahil ang activity nito ay nanatiling medyo mapayapa sa mga nakaraang taon, karamihan sa mga pamahiin na nakapalibot sa Hekla ay nawala noong ika-19 na siglo. Gayunpaman, kahit na sa kamakailang mga panahon, pinananatili ni Hekla ang maladyablo nitong katayuan dahil sinasabi ng lokal na alamat na ito ay isang lugar kung saan nakikipagkita ang mga mangkukulam sa dyablo. Sa kasalukuyan, ang hukay naman na ito sa Roman Forum ay hindi gaanong kapani-paniwala. Ngunit ayon sa isang alamat na sinabi ng Roman historian na si Livy, ang Lacus Curtius ay dating isang malawak na bangin na lumitaw sa gitna ng Roma at walang makakapuno dito. Ayon sa kwento ni Livy, isang oracle ang minsang nagpropesya na ang bangin ay hindi magsasara at ang Republika ng Roma ay babagsak maliban kung isakripisyo ng lungsod ang nagpatibay nito. Sa isang lalaking nagngangalang Marcus Curtius, ang lakas ng Roma ay nakasalalay sa mga sandata nito at sa katapangan ng mga mamamayan nito. Kaya naman ang armadong si Marcus Curtius ay sumakay sa kanyang kabayo, pumasok sa bangin at di umano'y dumiretso sa underworld. Dahil sa kanyang katapangan, nagsara ang bangin at nailigtas ang lungsod. Ang lugar na ito ay dating pinaniniwalaan na pasukan sa Mayan underworld na kilala bilang Xibalba. Ang pangalang Aktun Tunichil Muknal ay isinalin sa Cave of the Crystal Sepulchre at iniugnay ng malawak na research ang site sa mga sinaunang alamat ng Mayan na nagsasalita tungkol sa mga ilog ng dugo at mga alakdan at isang malawak na labyrinth sa ilalim ng lupa na pinamumunuan ng mga demonic death gods of Xibalba. Ang mga kuweba ng Aktun Tunichil Muknal ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga explorer mula noong ito ay muling natuklasan noong 1989. Ang isa sa mga mas kapansin-pansing na tuklasan sa mga kuweba ay ang skeleton ng isang 18 taong gulang na batang babae na pinaniniwala ang isinakripisyo sa ritual at kinitil para sa mga death god ng Xibalba. At dahil mahigit 1,000 taon mula noong siya ay namatay, ang kanyang mga buto ay nag-calcified na lumilikha ng isang kumikinang na kristal na epekto na nakakuha sa kanyang skeleton ng palayaw na Crystal Maiden. Sa loob ng libu-libong taon, ang site ng sinaunang Griego
na kilala bilang Plutonion o Pluto's Gate ay ibinasura bilang isang gawa ng fiction. At iyon ay hanggang sa muling matuklasan ang site noong 1965 sa sinaunang lungsod ng Hierapolis na malapit sa modernong panahong Pamukkale sa Turkey. Matagal nang pinaniniwalaan na isang gateway sa impyerno, isang archaeological dig ang nagsiwalat ng mga labi ng isang sinaunang templo na pinaniniwalaan na ito ang sagradong templo ng Pluto na matatagpuan sa kanyang thermal spring. Ang isa sa mga natatanging tampok ng Pluto's Gate ay ang mga nakakalason na usok na naglalakbay mula sa mga lagusan sa ilalim. Noong sinaunang panahon, ang mga usok na ito ay madalas na nilalanghap ng mga pari ng Pluto na kung saan hindi maiiwasang nagpapadala sa kanila sa mga hallucinogenic trance states. At kahit ngayon, ang mga nakakalason na singaw ng lugar ay kumikitil sa buhay ng mga ibon na lumilipad ng napakalapit sa mga guho. Ang 2,000 taong gulang na City of Ghosts na ito ay matatagpuan sa Chongqing Municipality ng China at matagal na itong pinaniniwala ang pit stop ng mga patay patungo sa kabilang buhay. Itinatag noong Han Dynasty na namuno sa China sa pagitan ng 206 BC at 220 AD. Ang City of Ghosts ay nakabatay sa pamana nito sa kwento ng dalawang taksil na opisyal na nakatakas sa galit ng emperador. Ang kanilang mga pangalan, Yin at Wang, na sa kalaunan ay ginamit upang lumikha ng titulo para sa isa sa mga pinuno ng impyerno na Yinwang. Ang Fengdu ay sikat sa tradisyonal na arkitektura at detalyadong pagkakayari. Ang mga kalye at squares nito ay puno ng mga estatwa ng mga multo at demonyo, ngunit ang pinakakapansin-pansing palatandaan ay ang The Ghost King na isang higante na inukit na mukha na nakatingin sa lungsod mula sa isang bato. May sukat ito na humigit kumulang 452 feet ang taas at 712 feet ang lapad. Ito ay itinuturing na pinakamalaking iskultura ng bato sa mundo. Hindi tulad ng ilan sa mga pasukan na binanggit namin sa listahang ito, ang Chinoike Jigoku ay madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng bus at itinalaga bilang isang place of scenic beauty. Ang Beppu City ng Japan ay tahanan ng isang serye ng 9 na hot spring at bawat isa ay dumadaloy sa iba't ibang kulay at komposisyon. Nasa gitna ng mga health spa pool na ito ang madilim na alamat na kinasasangkutan ng pool na kilala bilang Chinoike Jigoku o ang Bloody Hell Pond. Ang particular na pond na ito ay nakuha ang pangalan nito mula sa mayaman nitong malaimpyernong pulang kulay na nagmumula sa natural na iron oxide na mga deposito na matatagpuan sa pond bed. Ang Bloody Hell Pond ay pinamumunuan ng isang koleksyon ng mga nililok na demonyo. Ang ilan sa mga ito ay inukit mismo sa mga bato. Ang Chinoike Jigoku ay inihalin tulad ng mga Budista sa mga bumubulusok na hukay ng impyerno. At noong unang panahon, ang Bloody Pond na napakainit sa humigit kumulang 78 degrees Celsius ay ginamit upang pahirapan ang mga bilanggo bago sila pinakulo ang buhay. Ngayon, meron ba talagang mga daan o lagusan papuntang impyerno na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo? Sa tingin namin para sa ibang naniniwala ng totoong impyerno, ang kabilang buhay ay mararating mo lang gamit ang espiritu gayunpaman. Talagang hindi maitatanggi na mayroong mga naniniwala na may mga ibang lugar sa mundo na nagsisilbing portal papuntang underworld. At kahit na ito ay siguro hindi totoo, ang mga sinaunang site ay nakatayo pa rin na nagbibigay ng common link sa mga iba't ibang human culture sa iba't ibang bahagi ng mundo.